Sabay na magtatapos ang termino ng 4 na pinakamataas na opisyal ng gobyerno sa katapusan ng Hunyo. At bilang proteksyon daw, sakaling pumalpak ng malawakan ng automated elections, isinusulong sa Kamara ang term extension ng mga senador at kongresista. Saksi si Ivan Mayrina. Ano nga ba ang mangyayari kapag hindi nagkaroon ng eleksyon sa 2010 o di kaya magkaroon ng malawakang failure of elections tulad ng pinangambahan ng ilan? Sa katapusan kasi ng Hunyo, mahigit 1.5 buwan matapos ang eleksyon sa May 10, sabay-sabay mag-e-expire ang termino ni Pangulong Arroyo, Vice President Noli de Castro, Senate President Juan Ponce Enrile at House Speaker Prospero Nograles. Kaya para raw maiwasan ang krisis sa pamumuno, inihain ni Congressman Edno Hoso ng House Bill 7108 o ang Holdover Act of 2010. Nakapaloob sa panukala na kung sakaling pumalpak ang automated elections, pwedeng mananatili muna sa pwesto ang mga kongresista at senador na hanggang 6 na buwan hanggang wala mga bagong opisyal. Pag merong buo yung Kongreso, meron ngayong magiging Senate President at merong magiging Speaker. So under our Constitution, yung Senate President ngayon magiging acting President. Paliwanag ni Hoson, isinusulong niya ang panukala dahil daw sa natatanging sitwasyon ng darating na eleksyon. Bukod kasi sa pagtatapos ng termino ng hanggang House Speaker, paretiro na rin sa Mayo ang punong mahistrado ng Korte Suprema na si Renato Puno. Kailangan kasi wala unabis na political vacuum na mangyari. Dahil ang involved doon ay yung political stability ng bansa. Magkakagulo, maaaring kung sino-sino ang papasok dyan, military, o baka hold over ng kung sino-sino. Ang tanong ngayon sa isip ng ilan, malayo nga ba sa realidad ang senaryong malawaang failure of elections? Naniniwala ang COMELEC na matagumpay na mairaraos ang kauna-unahang nationwide automated election sa Mayo. Pero sila na rin ang nagsabing sa ngayon, mahigit 25,000 PCOS machines pa lang ang nade-deliver sa bansa. Ngayon noong Disyembre pa dapat dumating dito ang may 30,000 makina. At ang bilang na yan, niwala pa sa kalahati ng 82,200 counting machines na ipinangako ng Smartmatic bago ang February 28. Maliban sa mga makina, nariyan din ang delay sa voter education at training sa mga guro. Ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi. Sa ibang balita, malahayop na pagtrato, yan daw ang nakuha ni Jason Eibler sa mga tauhan ng NBI. Ang aresto ito nung Lunes. Himutok ni Marlene Aguilar Pollard, sugatan na nga't wala na raw kalaban-laban. Tinutukan pa raw ng baril sa ulo ang kanyang anak ng bitbitin ito palabas ng kanilang bahay. Saksi si Emil Suman. Wala pa tayo! Putot! Sila ka na! Hindi mo makakad! Diba, tatakin natin! Hindi! Pare sa paa! Tulong! Halos mahalikan na raw ang lupa ng bitbitin. Kumano ha? Alalayin ulo! Kaya? Wala. Yan. Okay. Sige. At basta-basta na lang isinalampak sa stretcher kahit sugatan. Yan ang himutok ni Marlene Aguilar Pollard. Saan niya ay malahayot daw na pagtrato ng mga operatiba ng NBI sa kanyang sugatang anak na si Jason Eibler. Matapos nila itong makasagupa noong Lunes. One of the NBI agents put a gun to his head and kicked him in the stomach. And according to her, somebody tried to break his arm, pinipilipit daw when he was already down and out. Kausap ko yung kapatid ni Robin Padilla this morning because we're very good friends with the family. Nasa YouTube daw yun na they threw Jason in the vehicle like para daw baboy yung description niya. Pero nag-aalim po yung ina, muling nanlumo nang balikan sa unang pagkakataon mula nung niraid ang kwartong pinagtaguan ng kanyang anak. Pero malinaw ang paninindigan ni Marlene, hindi raw niya itinago sa kanilang bahay si Jason. Ni anino nito, hindi raw niya nakita bago ang nangyaring sagupaan. Ang alam daw niya, tumitigil sa kanyang mga kaibigan si Eibler. The house is big. It's a huge house. It's almost 1,000 square meters. Pero nang isagawa raw ang raid, wala na raw duda sa isip ni Marlene na lalaban hanggang katapusan ng kanyang anak. Kahit tanungin niyo po yung mga nasa Air Force or Marine, baliw ka lang pagpapasok ka ng US Ranger kasi they are considered the best. Ang tatalo lang po sa US Ranger is Delta Force. Pag nag-Delta Force ka, kailangan galing ka muna sa US Ranger. At pag nag-Delta Force ka, wala ka ng identity nun eh. Gayman sa kanyang puso, alam daw ni Marlene na mabuting bata si Jason na minsan sumabak na rin sa showbiz sa sikat noong teen-oriented show na TGIS.
Malayo nga raw si Jason sa nakababatang kapatid nitong si Colby na siya pa umunong nagdala sa kanya ng sakit ng ulo. Pag nakita ko si Jason, I calm down. Pag nakita yung isa, si Colby na high blood ako. You can see in my face, maisip ko lang yung Colby, maloloka na ako. Diyos ko. Ganyan din ang saloobin ng amain ni Ivler, ang British economist na si Stephen Pollard, na pinag-aaralan na rin ng NBI kung dapat din bang managot sa di umano'y pagkakanlong kay Ivler. I hope that he makes a complete recovery. I fear, though, not just what has affected him physically, but what may have affected him, in terms and mentally. Jason, we need you back. Emil Sumangil ang inyong saksi. Samantala, hinigpitan pa ang seguridad sa Quirino Memorial Medical Center, lalo na sa mga bumibisita kay Jason Ivler. Gusto namang alamin ng US Embassy ang medical condition ni Ivler na isang American citizen. At live mula sa Quirino Memorial Medical Center, saksi si Joseph Moro. Joseph! Yes, Vicky, tuloy pa rin ang pagdalaw nitong mga kaibigan at kamag-anak nitong si Jason Ivler dito sa QMMC. Pero yung kanyang ina na si Marlene Aguilar Pollard ay hindi pa rin nakakausap ang kanyang anak simula na makonfine ito dito noong Lunes. Mahigpit ang seguridad sa QMMC, kinakapkapa ng mga bumibisita kay Jason Ivler. Ang kaibigan niya nagpakilalang Andrew, nakabisita na nitong mga nakaraang araw pero hindi pa rin daw nakakausap si Ivler dahil tulog ito ng kanyang datnan. Kwento ni Andrew, mabait daw si Ivler, malayo sa imaheng nakita ng publiko sa pakipagbakbakan nito sa NBI noong Lunes. I haven't seen him in a while and he was different growing up. I still can't believe it happened. Ayon sa mga doktor ng QMMC, nilagnat si Ivler ngayong araw. Na-infeksyon daw ang sugat nito sa likod kaya kinailangang linisin. Kaninang umaga, sinabi ni Marlene Aguilar Pollard na balak niyang humingi ng tulong sa US Embassy para kay Ivler na isa umunong US citizen. Kaugnay ito ng hinaing ni Pollard na hindi umunong trinato ng wasto ang kanyang anak nang arestuhin ng NBI noong Lunes. At kanina nakakuha ang GMA News ng kopya ng sulat ni Michael Corote, Chief ng American Citizen Services ng US Embassy para sa pamunuan ng QMMC. Sa liham, kinilala ng embahada na mamamayan nila si Ivler. Nais daw nilang malaman ang kanyang medical condition at makakuha ng ilang impormasyon mula mismo kay Ivler. Vicky, hanggang sa mga oras na ito, hindi pa rin nakakadalaw ulit itong si Ginang Pollard. Pero nakausap natin siya sa telepono at sinabi niya na bukas na lamang daw siya dadalaw sa kanyang anak dahil may specimen na kailangan ipasuri sa ibang ospital. Live muna rito sa QMMC, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Tigil pa rin sa pagsasalita ang mga awit na si Freddy Aguilar kaugnay sa sinapit ng kanyang pamangking si Jason Ivler. Sa isang text message, sinabi ni Freddy na wala pa siyang masasabi sa ngayon. Kailangan daw niyang malaman ang mga tunay na nangyari bago siya magsalita. Gayunman, dalangin niya na manaig sa huli ang katarungan.